Magandang araw mga kabarkada, and of course, welcome po dito sa ating Pangdin TV and Ka-Chicken Channel. Ayan, ito, talagang kabarkada ang bisita natin ngayon dito sa ating podcast. And dito, siguro kilala nyo na, I'm sure, hindi na siguro, kilala nyo na sila. But of course, like this gentleman to my left right now, sa mga baguhan nagmamanok ngayon, gusto kong makilala niyo kung sino tong astig na kasama ko dito. At yung iba naman niya, kilalang-kilala na social media naman to. Co-host ko siya ngayon dito, pero hindi siya co-host. Okay? Because sa mga kaibigan ng Ka-Chicken Channel, and of course, andyan ang Ninong Art, andyan ang Kanokma, si BBC, magkakabarkada talaga po kami, magkakaibigan, and we help each other out. Diba? But ngayon, hindi na siya co-host dito. Siya rin isa talagang guest ko kasi mamaya kung bakit. Okay? Papakita natin what a move ang nangyari dito. Okay, with no further ado, ito aking papalalo aking barkada ngayon dito. Bisita natin, walang iba kundi si Engineer Alex Bocol po from Iloilo. May-ari po yan ng Solid Line Game Farm. Ayan. So, pare Alex, welcome again and again. Thank you nga pala kagabi sa pagpunta mo sa ating anniversary sa Gupaan. Yeah. Alright, tumipad pa yan dito para doon. What a guy. Magandang araw mga viewers natin. Of course with me Billy, Art, and pare Tony, thank you sa podcast. Very Pag-welcome welcome, mo dito. Brad. Sa mga hindi nakakakilala kay Kuya Alex, no? Kuya Alex, share mo naman yung paano ka nag-start sa pagmamanok? Yun, again, natanong na dati sa atin yan. I was born sa tatay na binata pa nagmamanok na. So, kami ni Pare Tony, we were born in the late 70s. Aray. Tapos yung... wag ko lang sa... Tapos, hindi ko makalimutan when I was Sabi niya, 7, 8 years old. Akala ko narinig ko, na late nung 70s. Na late. Late 70s. Late 70s. So, yun, mga 8 years old ako noon, alala ko there was a great flood doon sa lugar namin, 1984. This in Iloilo pare, Iloilo. Kabangkalan kami. Kabangkalan. Oh, born Okay. ako, taga Negros kami, Kabangkalan City. Tama nga pala. Negros Kabala, Occidental. Negros Occidental Lugar pala. talaga ng mga magmamanok. Oo. So, yung tatay ko noon, kung sasabihin na natin, legend din sa lugar namin. So, 1984, September 2, ang laking baha noon, Bagyo Nitang. Ang dami naming manok na matay pare. Yung ulam namin for 1 week, mga manok. So, merong adobo, may tinola. Oo. Mga hatches pa noon. At saka yung, wala pang sweater noon na 1984 ha. Tandaan nyo yan mga viewers. Wala pang sweater that time. Ano pinakasikat nung time na? Yung time na yun, of course, the green-legged fowls Yes. na mga Mami Lacson, Harold Brown hatches, Blueface. Of course, yung mga grays, mga lemons, Yung lemon guwapo. lemon guapo, Yeah, yun yung mga kilalang manok nun. Of course, yung kay Boss Danding Kwangko na grays nun. Mga unbeatable grays na Armalite grays tawag nun. Oo, yung kay Boss Landing nun, no? Boss Danding. So, yun pa lang yung mga manok nun. Wala pang pongkan that time. Wala pang mga high station that time, Kuya. Pag nag-high station ganun, bulok ka. Oo, wala. Tsaka yung Iba, manok, iba tsura manok nun. oh, When I was ibang growing manok. up, iba. Yeah, when Iba. we're growing up, time na yon yung mga regular station, tapos mahaba-aba yung balahibo, medyo maiksi-iksi yung leeg. Yung what you consider na pa rin na medium ba? Mga medium. Yeah, Tsaka yung medyo malaki-laki pa yung ulo ng manok noon. Compare ngayon. So, we were very lucky pare. We were born during that time na naabutan natin the way the old looks ng mga manok. And now, yung mga modern looks ng manok. O, magkakaiba-iba talaga yan eh. And yun nga, di ba? So, you were from Negros originally. Yes. And then, pare, paano ka napunta ng Iloilo? Yan, just to, para mayatin to mga, lalo sa ating mga bago sa larangan ng pagmamanok, pag-aalaga, tayo dito, he's a very known breeder also po sa Iloilo, kaya alam nyo yan. So, you can do the research. Tayo dito. But now, more of from pare Alex na, how did your family, the Bocol family, go to, to Iloilo? Actually, ako lang mag-isa napunta ng Iloilo. Kasi that time, during my high school days, alam mo, yung nag-mix yung medyo may talino din.
At saka yung lolo ko kasi mahilig sa boxing. Kaya linggo-linggo, tinuruan ako ng boxing eh. Linggo-linggo? Hindi, kada linggo may kalaban kami palati. So nilipat ako from Catholic school, nalipat ako ng Baptist. So after that, nung nag-college na, my father told me, hindi ako makakagraduate ng high school if I continue to be with my barkadas. Pero honor student din ako. Okay, yun lang, mahilig sa barkada talaga. So, nung third year ako nung sinabihan ako hindi makagraduate. Para patatay ko rin sa idol. Ginoon din ako nun eh. Pag hindi ka pa mag-ayos, doon ka sa, mag-aral sa probinsya. Yun. But believe me, nung fourth year, sinabihan ko na si tatay. Tatay ko nun. Nag-graduate ako. Sabi mo, hindi ako makagraduate eh. Nag-graduate pa rin. Pero nilipat ako dito sa Iloilo para wala akong barkada. Yun yung history bakit ako napunta ng Iloilo. May dala kang manok, kuya, na lumipat ka. Actually, I could have brought some chickens with me dahil addict tayo sa sabungan eh. Pero wala akong dinala noon kasi mahirap din yung barko noon. 54 pesos na yung pamasahe. Yung tawid. Pagtatawid. Oh. Nakapunta ka na ba doon, pare? Sa Negros, sa Iloilo? Kuya, yes. Nakatawid ka na? Hindi. Yung fast crop? Hindi. Wala pang fast crop nun. Wala pa. Yung ano pa lang noon, Tagal ng biyahe dun. Doña Maria, tsaka ano pa yun? Nalubog na rin yung barko Hindi ko nun, na pare. napunta yan, pero alam ko nung wala pa. Nabutan ko na nung tumatawid-tawid ako ng Bacolod, Iloilo, fast craft. Fast craft na. Dati barko pa lang. Pero yan. kuya, kailan ka di ba, nasa Iloilo ka, wala kang manok? Wala, napupunta-punta din sa mga sabungan, pero manok from the farm, hindi pinapadala ng tatay. Kailan ka nagkaroon ng sarili mong manok na sinimulan doon sa Iloilo at anong mga linyada ang iyong napagdesisyonan na simulan? Actually, when I started my farm, 1999 talaga, nung graduate na ako. And si tatay medyo at the verge na may mga sakit-sakit na. Yun, doon na sinabi niya, you have to continue the farm na patuloy. So I said, sige, ako na yung magdagdag na ako ng mga breeding stocks, which nag-upgrade kami nung through Joey Lacson, yung Circle L. Hatches pa rin. Hatchman yung tatay ko eh. So doon kami talaga nakilala sa Hatches. Siyempre, di ba, Hatch, green-legged lover kayo ni daddy mo nun. Daddy to. When did the change start coming in? Yan na, kung kailan nag-umpisa na. Yung nag-iiba, nagkakaroon ka ng mga white leg, mga yellow leg, mga ibang kulay na. Yun, nung dumating yung point na 2003, si tatay medyo may kidney problem na. Okay. So, total change na ng manok na hindi na siya ang magde-decide what to breed. Kasi my father was a Bachelor of Science major in agriculture. So, magaling yun sa breeding that time. Alam mo naman, tatay natin, idol. Imposing yung personality nun. You have to breed this one and not that one. Ganon yun. Totoo. So, 2003 was the year na talagang total takeover ko na yung manukan at saka ako na lahat sa finances. Yun yung nangyari nun. Pero nung time na yun, kuya, solid line na talaga pangalan ng farm o wala pang pangalan dati? Yung solid line, nag-start yun 2001 ang pangalan ng solid line game farm. Kasabay na sagupaan din. Kasi we were breeding when we talk ng tatay with some of my brothers. Solid line yung ipapangalan dahil nga yung lahat ng materials namin talagang hatch na solid, yung mga roundhead namin solid talaga na roundhead, hindi yung bili-bili lang sa gilid. Mahal kami pag that time bumibili na kami talaga ng materials noon. Pero hindi pa kayo nag-import that time, kuya, no? Hindi pa kami nag-i-import tapos we get from yung mga importer na rin ng mga manok. You know, mga Lacson, Joey Lacson, yun yung mga importer ng manok. Si the late Mami Lacson, nag-i-import din yun ng mga manok. So lahat ng taga Negros noon, that time, nag-i-import sila ng sarili nilang manok from different breeders. And hindi ka basta-basta makakuha doon sa breeder na yun. Ganon yung competition noon. You have to put up a bloodline coming from a specific breeder
Tapos hindi mo basta-basta ibenta yung kanino-kanino lang dyan sa Negros. Kasi magkakaroon na sila. no? Magkakaroon sila. Yung Hence, the reputation before of Negros na lagi ang source of really good game pals noon. Yes, Because exactly. yun yun, during the 80s, 90s, the early years ng ano. Kaya, di ba dati, ay, Bacolod dyan, ano? Ganon, di ba? That term, di ba? Oo. Yan yun. Because of that, nako-contain nila yung magagandang bloodlines noon dyan. kasi dati art, yung pag sinabing mong lemon, ang maka-avail lang noon ng lemon, mga tribal, sila ni Batchoy, Grabe pala. sila lang yon, sila ni Dati nila Inlo. Danilo Hinlo, yung mga blacks yan, signature sa blacks yon, sila ni Danilo. Si Sir Danilo. No? Oo, hindi ko makalimutan yung binata pa ako noon. Tuwancho. Ayun, si Danilo yun yung signature na polo shirt na labas dito yung button down. Tapos yung ano ba yung parang cloth na sapatos, minsan nag-uso na rin, topsider na. Nagtatype sa Pero ano yun, yung cloth pa na sapatos, anong tawag nga doon? I forgot. So yun yung Danilo Hinlo. Parang lumalabas yung edad natin kaysa na interview mo to, parang nagiging lecture lesson para kay Si Art. Hindi ko yung marami kasing mga katulad ko na yung mga Oh, ngayon saka pa for nagsimula. the newer ones, alam niyo ba sa Bacolod noon when I was also 90s, I was really active nung pag-uwi ko galing America. I've seen, alam niyo man history kasi mga kilala sa akin. Sabong has been part of the family ever since. But lumaki ako sa America. I left 86, yung kaguluhan dito noon. Bumalik kami 1990s na. Then that's when I really, sa America noon, marami ako nakilala rin na talking about manok, ngayon, di ba, in the States. But dito talaga na full ngayon yung impluwensya sa akin ng manok galing sa family, galing sa father ko. 'Di ba? I can remember before meron pang Balbina Cup noon. Yun, sa Pontevedra. Punta Vedra. Ano meron doon, kuya? Napakagandang sabungan ni Sir Danding Kuwangko yan. Pare, siguro for sa ating mga baguhan dito po sa larangan ng pag-aalaga ng mga chicken. Okay? Nag-iingat na ako sa mama, itong YouTube napaka-stricto eh. Itong lito ko dito, bago-bago ko sa ganito eh. But anyway, tawag dito, ayun, one of the big derbies noon na nagaganap noon sa Bacolod was the Balbina Cup, 'di ba? Kay Boss Danding Kuwangko, pare. Yun, yung Balbina Cup, lalo sa mga baguhan, parang Candelaria yan ng Iloilo. Parang araw ng Davao yan ng Davao. Parang word slasher ng Manila and so is pitmaster ng Manila. Lahat pala dinadayo yan, kuya. Lahat ng mga big time, mayayaman at saka malakas na mananabong, doon yan sa Balbina Cup. Pati mga Amerikano pupunta doon. Oh, may mga bisita sila ni Danding, Amerikano. Even the big boys ng source ng mga lemon ng Negros, sila ni, if I am not mistaken, sila ni Ducalci, nakadayo pa doon eh. Nandun yun yung Balbina Cup. So those were the days na milyon na rin yung pustahan doon eh. Yung ano doon, 550, 880, yun yung mga malalakas noon. 550 sa panahon noon, ang pera parang nasa ano na yun. Parang 5 million 5 na rin. million na rin yun. Pera ngayon. Yeah. Ang laki na rin ng pustahan noon. Masaya noon. Saka, na-impress ako doon kasi nga natuwa ako doon. Ang ganda ng facilities. Andun yung may mga shower room. Saka hindi ka may stress. Kasi from Bacolod City, medyo malayo siya noon eh. Malayo, Pontevedra is about 40 kilometers. from And that Bacolod. time, wala pang mga hotel-hotel doon eh. Oo. Kaya Sir Danding was able to create para mga magandang mga tulugan ng mga tropa, ng mga bisita nandun. Ganda nun. Madami din kakaos doon, kuya. Marami. Bakit siya nahinto kaya? Yeah, well, at that, dumating sa point na si Boss Danding, nagbawas na rin ng manok. Kasi I don't know tulad nung sabi nila, yung ano niya, people's money na yung kalaban niya eh. So, alam mo, politicians. So, bagyang naglaylo sa manok. Yung ibang mga manok niya, one time, napunta pa sa amin yung broodcock na talisayin. Doon, pinabreeding ng tatay. Siya yung mahilig sa talisayin eh. Ako sa pula lang talaga eh. So, yun yung ano noon, nung time na yon. Nung tumigil na si Boss Danding, tinuloy ni anak niya, ni Kong Charlie, pero hindi rin nagtagal. Na ano din, iba din yung hilig ni Kong Charlie. Saka dumami na rin kasi dumami na rin ang malalaking laban, kumalat na rin eh. Yun. Before kasi, they could count the really major events.
But through the years, dumami na rin. Oo, lalo na Mga marami big ng events. labanan sa Luzon. Oo. Dumami na rin. Yung mga dayo, ano na rin, Nabawasan. nabawasan. So, yun na yun. Yun. Pero mabalik sa'yo pare, tayo dito, for how many years you've been doing this, breeding and fighting, tayo dito, ang dami mo rin na mga kampyonado na nakamit, tayo dito. For you pare, ano naging pinaka-tough mo na laban? Actually, yung manalo ka ng Dinagyang Cup sa Iloilo, isang matibay na nalabanan yan doon sa Iloilo. Nagpapapremyo na rin that time ng 10 million yon. When the other na pinakamatandang event sa Iloilo, nagpapapremyo ng 8 million. Yung Dinagyang Cup na binuo namin, umabot yan ng 10 million. Ilang estudyante ang kasali doon, kuya? Ilang manok? That time nasa 6 dancers pa lang. 6 dancers. 6 Or dancers students. pa lang, no? Six 6 students. And language. na-champion Yan. natin yon. At saka yung digmaan, of course, 2020 after the pandemic, we were the solo 6.5 pointer sa Iloilo. Yung 7 dancers din po ang Anong mga linyada, kuya, mga ginagamit mo sa mga ganong klaseng mga events? Saka ngayon pare, ano bang marami mo na ngayon ng yung mga estudyante mo ngayon, anong karamihan ng mga linyada na ngayon? Well, the line that we produces now are the sweater Kearney, the sweater hatch, and the bulik. Yun lang yung prime namin na linya na hindi na kami nagdagdag. Saka may hatch ako na ginagamit namin. Ako, saka ni Jolo. Per personal ko na, yung mga solid lines ng hatches. Yun, salamat pare. Oh. What a move. Oh. Jolo Lozanes, 0 losses. Walang biro. Iba yung hatch niya, yung blend ng hatch niya. Yung It's a hatch- series of hatches, di ba? Yeah. Oh. Na naging solid. Pare, It's a blend ng hatches na from the old Mami Lacson line. Bumili ako kay Sir Joey. If I'm not mistaken, year 2000 yun. Kakapanganak pa lang ng misis ko noon, yung panganay ko. Pumili talaga ako ng trio noon. Believe me, yung time na yon, hindi ko makalimutan. I bought a trio for 45,000 na. Grabe, Year ang mahal na nun, no? 2000, ang mahal na noon. Kuya, ano yun? Pag bumili ka ng tryo na worth 45,000 that time, medyo pikit mata na ba yun, kuya? O hindi naman? Nandun din si Joey ng... maraming pera to eh. Hindi pipikit to mo. Duduling lang ng konti. Maduduling lang. So, going back dun sa hatches natin, it's a blend ng matitibay na hatches. And through the years, yung isa lang yung style ng palo, yung umaangat na hatch. So, kahit anong mang ipasok ko na hatch sa kanya, kailangan you have to break na umaangat. Idol natin si PA. Oo. Kaya bumi-break talaga. Yung sa style ng hatch na, I can remember that time na when we had the Black Bonanzas ni Jerry Douglas. High breakers, feet out, accurate. Diba? Sa kapag sumugod sila, hindi yung unang katawan, laging pag ganun. Kaya sasalubong ka rin sa kanya, paa. Ang ganda, nakakatuwa. Ang ganda ng ano yan. So, yun Solid yung line. timpla natin ng hatch na hanggang ngayon. Birang-bira ko ibenta yan. Ang makaka-avail lang po yan yung mga talagang kaibigan na kaibigan. Oh. Yun. Pare Tony, Pero pinadala ko kuya, yan. yung nagsimula yung yung solid line hatch, ano ba ang physical characteristics niyan? Well, yung solid line hatch is medium sila. Medium high. Yun lang yung pinaseparate natin. And through inbreeding and line breeding, doon talaga na-preserve yung style ng laro, ang style ng katawan, and so the looks and temperament nila. Hindi sila na regular na hats na sugod ng suicidal, hindi iba. Sila ang hats na nagko-control. Try to check yung of course, yung influence ng nagko-control sa kanya talaga ng temperament niya. I have to say this, Joey Lacson talaga na blue face. Ibang-iba talaga ang control ng utak ng manok na yun. Titigil-tigil ka lang sa harap, tapos angatan ka ng bigla. Hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasaludo kong hatch talaga. So, the last na hatch namin na pinasok na talagang nag-lock na kami, wala nang pinasok na ibang hatch doon, yung Mel Sims hatch. That was 2011 yata or 10? Or 2009. Through Cedric Game Farm, yung
may farm sa Kabangkalan na nag-import ng mga male SIMSATs. Alaga ni Larry Basis noon, Dudoy Basis sa Kabangkalan. Yun talaga yung mga signature ng mga male SIMSATs. The PCOM and the Straightcom. I got the two strains, the PCOM and the Straightcom. Pero yung Straightcom talaga yung pinaka-paborito ko na male SIMs. Yun yung history noon. Hindi basta-basta pala makaka-acquire nung ganun, no, kuya? Kailangan kaibiganin mo muna ako. Okay, biganan nyo man. I-add nyo na sa Facebook. Ayan. So, sa lahat ng interesado po, dito add nyo na po Solid Line Game Farm sa Facebook. Ayan po si Engineer Alex Bocal. He will be very much more than willing to help you guys out, lalo-lalo sa mga baguhan. At lalo-lalo sa mga kasama rin natin dito. Alam mo na. alam na. Alam na this. Ayan. Kuya, let's talk about your sweaters. Kasi nung last time, yung first time kitang ma-meet, medyo talagang puro sweaters yung parang isa sa pundasyon yata sa farm mo yun. Ano ba history ng sweaters natin sa farm? Actually, sweaters that time, of course, through Cedric Game Farm also, mayroon ng mga black waters noon. So, doon ako na-fall in love din sa sweaters dahil, number one, gwapo. Yung Maganda mag-feathering ang mga ang featherings nila ang ganda. Until nung nagsama kami ni PA doon kay Arnold, 2016 yata yon. So, ang sabi niya, you get from Arnold yung mga magagaling, I will call him. So, doon pumunta ako kay Arnold. Ang brood stag noon, tig 25,000 na that time. So, I bought 12, so 300 yon plus Laki. shipping. So, I got 6 na 5Ks, 5 Golden Boy at saka isang Kearney. Yun po ang nakuha natin. And so, ito sa mga gusto talagang direct na import ng Dink, I can only recommend one person, and even until now, si Congressman Lex Culada. Thank you, attorney, sa mga Dink fairs mo na pinadala sa akin, na share mo sa akin. I got 3 trios from Lex and Bong Culada. Until now, high regard pa rin ako doon pare sa mga sweaters na yon na preserved ng farm at nagpapanalo pa rin. At saka ang gwapo. Wow. Ang gwapo pa rin. post siya, di ba? Gwapo pa rin. Minsan tinitignan ko ng picture nung ano niya. Nung nga post siya, kagano'n ako sa laptop ko eh. Gwapo. Pinopost niya minsan pinopost niya, kuya, medyo, yung pambenta. Sandali lang, sold na eh. Sabi. Yung mga winners ko, lalo na masugatan sa mga kanan, kaliwa, kunti sa pakpak, yun, pinapa-out ko na rin. Most of my stocks na nandun, even yung nilalaban ko, those are two-way blend lang. Either half and half or 3/4, 1/4 na blend. Bakit hindi ka nagti-three-way crosses, kuya? Well, ayaw ko kasi ng maligaw pa eh. And yung farm namin, tinanggal ko na lahat ng roundheads. I don't know kung babalik pa ako doon kasi history-wise, I don't like the white-legged na roundhead. Is it okay kung masabi mo pare anong roundhead yun? Actually, to be exact, Boston pare. The Boston roundhead White-legged. na white-legged sa stags may kalas eh. Hindi lang kalas na yung hindi naman umiyak. Pag karyo mo sa kanya, tatayo siya tapos hindi lang tutok ka. Which leading na sa laban, buhay na buhay. Kaya tinanggal na namin talaga sa pool of bloodline namin yung Boston. Pero pagkak, pare, believe me, nag-champion ako doon naka-champion ako ng 6-cock, naka-champion ako ng 5, 4, and many other fights with the Bostons. Basta dumating lang sila sa edad na mga 20 months up. Itong sinasabi po rin dito, kanya-kanyang preference po ito ha. Baka andyan na naman yung ating mga comment. No, hindi. Tsaka yun, based on experience yan. Experience yan. Hindi sinashare dito yung theory. Oo. Kung ano yung na-experience, yun talagang sinasabi dito. Which is baka hindi naman nag-a-apply sa inyo, di tuloy nyo lang, di ba? Kaya yung hindi ko makalimutan, pare, the latest na tinanggal ko yung roundheads nung 2 years ago. Kasi a few years back, marami na akong history na yung panalong-panalo na magaling sa
Alam mo naman, di Boston's, yung Roundhead talagang quality na laro, magaling, ganun, iwas, palo. Maraming palo. Pero hindi ganun ka-deep impact. So, yun, ano namin. In fact, yung timpla ng Boston ko noon, Boston Hats pa. Pero sa tukaan, medyo, May apprehension. oh, May pag-iisip-isip. nag-isip. So, until more than 2 years ago, about 3 to go, pa-solo champion ako, Iloilo Coliseum. That day was October 8. Hindi ko makalimutan. I fought 4 yellow-legged ones. The Sweater Kearneys. And the last fight, nilagay ko talaga sa last fight dahil pinaka-super na manok yun. Walang makatalong stag doon sa farm sa sparring. Doon sa Manok na yon. manok na yon. He was a Boston Roundhead. Panalo, dapa na yung talisayin na alam ng taga Iloilo yon. Talagang narin ng sigaw, unang banggaan pa lang. Idol, champion. Ako naman medyo mayabang na tayo konti, umix panlaling dibdib. Tukaan ng tukaan, umabot ng 3 minutes, believe me, tumagilid. Yung sugat, kunting galos. Ang hiya ko pare, hindi maano. Nahiya sa sarili ko, galit na galit ako sa manok, pero ayoko matumingin sa mata ng mga kaibigan eh. Umayaw yung manok eh. Ang laki siyempre, yung mga pusta nila. Pusta ko rin, expectation mo. So, that was the very moment, tinawagan ko yung kapatid ko, tingnan mo lahat ng Boston pen na inahin. 37 na inahin, out na yan. The next day, out na yan, wala. Pinakatay ko lahat. Ulitin ko ulit sa mga Boston Rounded lovers dyan, dito, we're not saying na lahat ganyan. Yeah. This is the experience lang. Kami rin naman, ako, I don't wanna say anything else, but yung nangyari sa kanya, nangyari din mismo rin sa akin din yan. Hindi ko na lahat yan, but it happens. Hindi lang naman lagi sa line na yan. But incidentally, ganoon din, nangyari sa akin din yan. Tanda ko ng Pangasinan naman. Last fight din, pa-champion. Kwang, 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 kwang. So, yun lang yung personal experience ko. And wala akong sasabihin na pangalan. Basta yun lang yung inayawan ko talaga. But of course, pag may oras kayo na magpagulang ng Boston, yun naman talaga. I believe me, ang galing na manok pagsakak. Pag sa staglon, sa experience ko lang, ayaw ko na. At least 20 months old, sabi mo kanina, kuya. 20 months old up, yes. Nag-champion pa ako noon ng, ng 5-cock. Ayan, so kuya, kanina off-cam, nabanggit mo, di ba? Kasi parang sinabi mo kuya, sa Iloilo siya may farm no, si Kuya Alex. Nabanggit ni Kuya Alex kanina na may farm ka na din pala ngayon kuya sa Negros. Actually, yung manuka namin sa Negros, yung breeding area, hindi talaga natigil yan sa Kabangkalan. Nandun pa rin yan, ever since. But now, may open ako doon medyo much bigger sa Iloilo. Kasi I want to relive, yung the legacy ng tatay natin, pare. Na we will go back to Kabangkalan City na medyo doon na nagsimula, medyo malaki-laki po na farm. Malaki-laki din yung gagastusin, of course. Kaya ni Kuya Alex. Yung doon, yung cord area as estimated nasa 1.4 to 1.6 na tipis. Doon po, magpapagulang na tayo ng manok. Dami kuya. Kailangan natin ng magparami. Marami ng palaban yung bakal to bakal eh. O baka makasali si Kuya Alex sa mga susunod. Kasali yan. Kasali mo suporta ng barkada. Yun. So, of course, kay Boss PA, may mga labanan siya. Minsan, pag hindi na makapunta pare, pwede na tayong sumali doon. Tama kuya. Pero minimum lang tayo. Pare-pare sa tayo. Oo. Play for money, wag yung sa pusta. Ayan, so sa mga gustong pumunta, no, mga inaanak, mga ka-chicken, ayan, magaganda yung mga linyada ni Engineer Alex Bocol. Ayan. Pag pumunta kayo ng Bacolod, no, kuya? Pasyal na kayo. Andun. Kontak nyo sa Facebook naman. Very, very approachable tong kumpare ko na to. Very, very good man and very, very honest. So, he's one of the breeders that I know one of the many breeders na I know na very honest na pwede nyong lapitan talaga kagad. Just like the Calas brothers.
Ako, nagamit ko manok din eh. Di ba? Last tag season, ginamit ko. Di ba? Very honest and I really like it. Tsaka kuya, kahit na walang kasalanan, pwede daw tumawad kay engineer. Yeah. Yeah. Yun naman, lalo sa mga, I am very helpful lalo sa mga baguhan. Yung gusto magsimula, meron naman tayong mga materials na hindi ganon kamahalan. Pero yung, of course, yung iba, yung mga premium natin na talagang pinag-aralan at na breed specifically doon sa higher level ng iba din yung presyo nun. Opo. Yan. Yung pangmasa meron din. Ayun. So, meron pang masa, meron pang elite. Yung pang-elite talaga, yung pinanggagamit na natin personal din talaga. Yung mga pangmasa, yung mga backcross na two-way na backcross lang din siya, pwedeng mabenta na mas cheaper doon sa Pero hindi cheap. Affordable pa rin. Affordable. Kung gusto lang nilang gumawa ng mga estudyante pang-exam, no kuya? Pwede. Kasi pwede mo rin gamitin materials din naman yun eh. If you're patient enough na you have a two-way cross and then meron ka sa farm mo na gusto mong papuruhin, hanapin mo na kung anong gusto mong, kaya sa linyadang A, linyada B, saan mo gustong padamihin. Yun naman dadagdagan mo lang naman eh. 2-3 salang you have your own material already. So, di ba? You can start out like that kung talagang medyo na-conscious ka. Hindi ko man sinasabi na wala kang but conscious ka lang naman sa budget and everything. So, that can help. Di ba? Yes, of course, yung talking about breeding, meron akong doon pa rin na short line natin natandaan talaga. This is for the newcomers. And so, it's for the breeders na rin as well. Yung mga basis natin, yung mga US breeders talaga na sa mga textbook nila, yung nabuo kong guideline or yung format talaga doon sa breeding is yung in, line, cross, and back cross. Pero When you say back cross, binabalik mo. yung back cross kasi, yung binabalik, back crossing is also one of the form of inbreeding. Oo. Yung back crossing is yung halimbawa, mama, the matriarch and the patriarch side. Yung anak niya, ibabalik mo sa kanya. So you are back crossing the bloodline of the mother doon sa nung anak niya doon sa papuro ng mother side. Halimbawa, meron kang sweater. Parang the son goes to the mother again. Sweater Hatch or sweater Kearney to be exact. Ang mama mo is Kearney, papa mo is sweater. Yes. I-backcross mo doon yung anak nila. Diba 50-50 itong anak na sweater Kearney ito. Ibalik mo lang sa mama. So the result of that is a 3/4 Kearney, 1/4 sweater. So isang salpak pa, puro ka na. So even the 3/4 actually, you can consider it pure if you want to call it. Akin ganun din. Ganun Straight din. bread ng tawag na dun eh. Straight Yun bread yun na rin yun. So ganun pa rin, another generation, you have to do that. It's another F2 na ngayon yung pag-backcross mo. So you are Yung doing 7/8 naman. 7/8 na. So backcrossing is also a form of inbreeding. So, well, mahaba-aba kasi yung breeding na usapin. Ayan. So, Kaya- punta kayo sa Sagupan. Sagupan Cocking School sa Batch 8. Yung May 9 and 10, punta po kayo. 2 araw po yan. Of course, yes. Oh. Sticker natin. Saturday, Sunday yan, kuya. So if you want to know more about yung sinasabi ni Engineer May, 9 and 10, enroll po kayo. Kontakin niyo si Oliver Osorio. Makita niyo po kami tatlo. And of course, isa rin sa mga guests natin doon. Lagi naman yung barkada yan. Nandun yan. Si Boss Art Canlas and the brothers. Nandun lahat sila. Okay? So anything else, pare? Ayun. Kuya, huling mensahe. Ano pa ba ang mga abangan ng mga viewers or supporters ng Solid Line kay Engineer Alex Bocol? Yung Facebook account ko po is Alex Bocol Solid Line. Mag-private message po kayo. So, at times, pag may panahon, hindi busy, utos ni Mrs., ma-open ko yung mga messages ninyo. Sasagutin po ko pa kayo. Available naman yung mga breeding stocks, of course. At the same time, may mga features din doon, yung mga manok natin. For those who want really to have a solid bloodline na tawagin, and mag-guide ko rin po kayo doon sa procedure ng pag-breeding. Of
of course, through textbook na rin ng mga American breeders and the late Andrew Bunan. Yes. Isang textbook niya na napakaganda, yung tawag doon is ang pagbuo ng sariling lahi. So you can call your bloodline, sabihin mo, yung manok na to, hindi na pangalan ng Amerikano, hindi na Johnny Jumper, pwede ng Art Canlas o Canlas Sweater. Sagupaan Kelso. Yun na po yung ano. So you have to name your bloodline na ginawa mo po through inbreeding and line breeding. Tama. So watch out for that. I will guide you. Of course, Sagupaan Kaking School, isa yan sa tutulong sa inyo sa tamang landas ng pagbreeding. Oo, tama. Yeah. Tsaka hindi lang breeding, pati yung pagkukondisyon, yan, nandyan yung Sagupaan Kaking School. Yan, madami tayong natutunan and yan, talagang nasa resulta ang pruweba. Ito yung ngiti ko, malaki. Kasi tao dito, itong part 2 ng podcast na to, dire-diretso na tayo Okay? Kasi magbabaliktad ngayon ng sitwasyon dito. Gusto ko ngayon dito si Arta sa gitna kasi mga kaibigan, siya naman ang ating ngayong kakausapin. Because alam niyo po ba, ang bigat nito, sasakit balikat ko nito.